Magandang araw mga minamahal na tagapakinig. Kumusta ang inyong linggo? Tandaan, nagtapos man ang inyong linggo ng di kagandahan, tapos na iyon. May bagong linggo na naman tayong haharapin. Kaya, go lang ng go. Heto si Teacher Analiza para sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ano nga ang naging talakayan natin noong nakaraang linggo? Oo, tekstong deskriptibo. Ang isang tekstong deskriptibo ay paglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar, at sa lahat ng mga nakikita at di nakikita sa paligid na nagbibigay ng interes sa isang manunulat. Ngayong linggo, sa katapusan ng ating aralin, inaasahang nagagamit ang mga cohesive devices sa pagsulat ng sariling halimbawang teksto. Kung naaalala ninyo noong nagdaang linggo, nang talakayin natin ang tekstong deskriptibo, natalakay din natin ang mga cohesive devices. Sa PSLM ninyo, inilagay naming muli ang 5 pangunahing cohesive devices para mabasa nyo pa rin ang mga ito. Pero, hindi na natin tatalakayin ang mga iyan sa ere, okay? Basta ang 5 pangunahing cohesive devices ay referensya o reference, substitution o substitution, ellipsis, pangugnay, at kuhisyong leksikal na nahati sa 2, iterasyon at kolokasyon. Ngayon, sabayan ninyo akong buksan ang bago nating talakayan, ang tekstong naratibo. Sa lahat ng uri ng teksto, dito tayo higit na mag-e-enjoy, alam ko. Kasi sa bawat araw sa buhay ng isang tao ay laging may mga pangyayaring na ibabahagi o na ikukwento niya sa iba. Maaring mga simpleng pangyayaring nasaksihan sa kanya o kaya na may ang mga ipinalalagay niyang pinakamahalaga o pinakamalalaking pangyayari sa kanyang maghapon. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring gawa ng isang kwento at ito ay bahagi ng isang teksto, ang tekstong naratibo. Naranasan mo na bang magkwento tungkol sa iyong di malilimutang karanasan? O kaya ikwento sa isang kaibigan ang napanood mong pelikula? Aba, kung nagawa mo na iyon, walang dahilan para di ka makasusulat ng isang tekstong naratibo. Ano nga pala ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan, nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan nang may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin nito ang makapagsasalaysay ng mga pangyayaring nakapaglilibang o nakapagbibigay aliw o saya. Ang tekstong ito ay nakapagtuturo rin ng kabutihang asal, mahalagang aral, at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat, na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan. Ang kasipagan at pagtitiyaga ay nagdudulot ng tagumpay at iba pa. Halimbawa ng mga tekstong naratibo ay maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, ipiko, dula, mga kwentong kababalaghan, anekdota, parabola, pabula, at science fiction. Ang tekstong naratibo ay maaaring piksyon o gawa-gawa lamang ng imahinasyon ng manunulat at hindi hango sa tunay na buhay. Maari rin namang di piksyon o hango sa katotohanan. Mahihilig ba kayong magbasa ng mga tekstong naratibo? Siyempre, ganda kayang basahin din ng mga ito. Ating alalahanin na ang tekstong deskriptibo na natalakay natin noong nakaraang linggo ay kabahagi o part ng iba pang uri ng teksto. Kaya, dito sa tekstong naratibo, magagamit din natin ang kaalaman natin sa pagsusulat ng tekstong deskriptibo sapagkat, syempre pa,
Sa pagsasalaysay o pagkukwento natin, may mga tauhan, tagpuan at mga pangyayaring dapat nating ilarawan. Ano-ano ba ang mga katangian ng tekstong naratibo? Mayroon tayong dalawa. Una, may iba't ibang pananaw o punto de vista o point of view sa tekstong naratibo. At pangalawa, kombinasyong pananaw o paningin. Dumako tayo sa una. May iba't ibang pananaw o punto de vista. Sa pagsasalaysay o pagkukwento ay may mga matang tumutunghay sa mga pangyayari. Ito ang ginagamit ng manunulat na paningin o pananaw sa pagsasalaysay niya. Mayroon tayong tatlong pananaw o punto de vista. Unang panauhan, ikalawang panauhan, at pangatlong panauhan. Unang panauhan. Sa pananaw na ito, isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng mga bagay na kanyang nararanasan, naaalala o naririnig, kaya gumagamit ng mga panghalip na ako at iba pa. Halimbawa, napangiti ako nang makita ang mga dati kong kaklase sa high school. 10 taon na rin nang huli kaming magkita upang tahakin ang landas na magdadala sa amin sa iba't ibang karera. Dahan-dahan, minuminuto, ang bahay kubong inarkila naming pagdarausan ng reunyon na iyon ay napuno. Parang mga batang inalala ang aming kabataan, mula sa unang pagtibok ng puso hanggang sa kung paano nagdamayan sa unang pagkaranas ng kabiguan. Pansinin mga anak ha, ang paggamit ng unang panauhan o first person pronoun tulad ng ako, kung, kami, amin at namin. Pangalawang punto de vista ay ikalawang panauhan. Kinakausap ng manunulat ang tauhang pinagagalaw niya sa kwento batay sa pananaw na ito, kaya gumagamit siya ng mga panghalip na ka, ikaw at iba pa. Halimbawa, naghanap ka nga sa lansangan, sa tabing dagat, sa bukirin at sa lahat ng sulok na posibleng nandoon ang iyong sinta. Sa lahat ng lugar na naging saksi ng inyong pag-iibigan. Ngunit wala kang makikita doon sapagkat ikaw ay bulag. Binulag ka ng sakim mong pagmamahal. Gumagamit ng ikalawang panauhan ng panghalip o second person tulad ng ka, inyo at ikaw. Kaya lamang, bibihirang magamit ang ganitong punto de vista sa pagsasalaysay. Pangatlong punto de vista ay ikatlong panauhan. Ang mga pangyayari ay isinasalaysay ng isang taong walang relasyon sa tauhan, kaya ang panghalip na ginagamit dito ay siya, kanya, at iba pa. Ang tagapagsalaysay ay tagapag-obserba lamang at nasa labas siya ng mga pangyayari. May tatlo itong uri: maladyos na panauhan, limitadong panauhan, at tagapag-obserbang panauhan. Sa maladyos na panauhan, nababatid niya ang galaw at iniisip ng lahat ng tauhan. Napapasok niya ang kaisipan ng bawat tauhan at naihahayag niya ang iniisip, damdamin at paniniwala ng mga tauhan sa mga mambabasa. Halimbawa na lamang ay ang anekdota ni Ginoong Jose Abad Santos. Ganap na ika-2:15 ng hapon nang ilabas ng mga kawal Hapones si Jose Abad Santos. Samantala, si Pipito ay ikinulong sa silid. Pagkaraan ng ilang saglit, matutunog na putok na lamang ang kanyang narinig. Pangalawang uri, limitadong panauhan. Nababatid niya ang iniisip at ikinikilos ng isa sa mga tauhan, subalit hindi ang sa iba pang tauhan. Halimbawa, iniwan ni Berto ang restaurang tinigilan. Nalalanghap pa ang mabangong amoy ng mga pagkain. Pagbaling niya, napatigil siya. Sa tabing haligi, sa may bangketa, nakita niya ang dalawang bata, marurusing, tila kapwa gutom na gutom, nagkakagatan ng isang tinapay. Sinipi ito mula sa maikling kwentong Walang Pangalan mula sa Liwayway Magazine. Pangatlo,
taga-obserbang panauhan. Hindi niya napapasok o nababatid ang nilalaman ng iniisip at damdamin ng mga tauhan. Tanging ang mga nakikita o naririnig niyang kilos o sinasabi lang ang kanyang isinasalaysay. Halimbawa, paalis na siya sa kanyang dampa, ngunit nakalulula ang pagsasarang kanyang ginagawa sa pintuan at bintana ng kanyang bahay. Iniikot niya iyon at pinuno ng mga lubid at straw. Kung titingnan sa malayo, nagmimistulang suma na ang kanyang tagpi-tagping bahay. Tila takot siyang mapasok ito ng kahit sino habang siya ay nasa labas. Pagkalipas ng halos 1 oras, dahan-dahang lalakad na siya. Karga-karga sa balikat ang kanyang mga sako. Mabibigat ngang talaga ang mga iyon. Katunayay, ang kakubaan niya ay nagsusumigaw na katotohanan ng kabigatan ng mga ito. Ganun pa man, hindi nakaliligtaang pasadahan ng huling sulyap ni Noy Emilio ang kanyang munting tahanan bago tuluyang umalis upang manghingi na naman ng limos sa lansangan. Tandaang, hindi lahat ng tekstong naratibo ay piksyon o nagmula lamang sa imahinasyon ng mga manunulat at hindi naman nakabatay sa totoong pangyayari. Tandaang, may mga nobela at maikling kwentong hango sa tunay na buhay. At iyong teksto na ibinigay ko sa inyo ngayon lang, si Noy Emilio, alam niyo bang kapitbahay namin siya? Totoong nanghingi nga siya ng limos upang mabuhay. Pero may iilang katotohanan tungkol sa buhay niya na di alam ng nakararami. Tulad na nga lamang ng kung paano niya mahalin ang bahay niya. Bakit may dala-dala siyang sako sa tuwina? At gaano siya kabait at mapagbigay sa mga anak ko na palihim niyang binibigyan ang mga ito ng biskwit at pera. Ikalawang katangian ng tekstong naratibo ay kombinasyong pananaw o paningin. Hindi lang iisa ang tagapagsalaysay, kaya iba't ibang pananaw o paningin ang nagagamit sa pagsasalaysay. Madalas nangyayari ito sa mga nobela. Halimbawa dito ay ang nobelang Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose P. Rizal. Sapagkat nahati ito sa 64 na mga kabanata at may napakaraming tauhan, pinasok ng manunulat ang iniisip at damdamin ng mga tauhan. May mga kabanata na ang ipinakilala o isinalaysay ay hindi lang ang pananaw ng pangunahing tauhang si Juan Crisostomo Ibarra, kundi mayroon namang kay Elias, kay Maria Clara, kay Sisa, Basilio at Crispin, gayon din kay Padre Damaso at Padre Salve na siyang maituturing ng mga kontrabida sa nobela at ng iilan pang tauhan. Basta tandaan, ang tekstong naratibo karaniwang piksyon. Ngunit may mga manunulat na mas gusto nilang isulat ang mga tunay na pangyayari. Totoo man o hindi nagmula ang tekstong naratibo, dapat ang pagsasalaysay ay para pa ring totoo, para mas epektibo ang paghahatid ng mensahe sa mga mambabasa. Ano-ano nga ulit ang mga katangian ng tekstong naratibo? Mayroon tayong dalawa. Una, may iba't ibang pananaw o punto de vista na maaaring unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan, na kung saan ang ikatlong panauhan ay maaaring maladyos na panauhan, limitadong panauhan, at taga-obserbang panauhan. At ang pangalawang elemento ay kombinasyong pananaw o paningin. Ngayon, dumako tayo sa mga elemento o sangkap ng tekstong naratibo. Mayroon tayong tauhan, tagpuan at panahon, banghay, at paksa o tema. Dumako tayo una sa tauhan. Sila ang nagbibigay buhay sa isang tekstong naratibo. Ang lahat ng tekstong naratibo ay mayroon nito. Bagaman, ang dami ng tauhan ay nakadepende sa pangangailangan. Mayroon tayong mga uri ng tauhan. Una, pangunahing tauhan. Siya ang tinatawag nating bida. Umiikot ang mga pangyayari sa kanya. Pangalawa,
katunggaling tauhan o tinatawag nating kontrabida. Siya o sila ang kumakalaban o sumasalungat sa pangunahing tauhan. Sila ang nagbibigay kulay sa isang tekstong naratibo. Pangatlo, kasanggang tauhan, ang kasama o kasangga ng pangunahing tauhan. Kumbaga, ang pangunahing tungkulin niya o nila ay sumuporta o magsilbing hingahan o kapalagayang loob ng pangunahing tauhan. Pang-apat, ang may akda o manunulat. Lagi siyang kasama ng pangunahing tauhan sa kabuuan ng akda. Bagaman, ang kilos at tinig lang ng tauhan ang namamayani, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng autor. Upang ipakilala ang tauhan, mayroon tayong dalawang paraan, expository at dramatiko. Una, expository ang tawag kung ang nagsasalaysay ang nagpapakilala o naglalarawan sa pagkatao ng tauhan. Samantalang, dramatiko naman kung kusang nagbubunyag ang karakter ng kanyang pagkatao dahil sa kanyang pagkilos o pagpapahayag. Mayroon din tayong dalawang uri ng tauhan, tauhang bilog o round character at tauhang lapad o flat character. Ano ang tauhang bilog? Ang tauhang bilog ay isang tauhang may multidimensional o maraming saklaw ang personalidad. Nagbabago ang kanyang pananaw at damdamin ayon sa pangangailangan. Halimbawa nito ay ang katauhan ni Juan Crisostomo Ibarra sa nobelang Noli Me Tangere, na noong una ay walang ibang hinangad kundi ang mamuhay ng mapayapa kasama ang mga mahal sa buhay. Hanggang namatay ang ama, sa kalapastangan ng mga prailing Kastila ay pinili pa rin niyang magpatawad. Ngunit, nang umabot na sa kasukdulan na pati alaala ng kanyang ama ay dinungisan ng mga kaaway, nag-iba ang kanyang katauhan at siya pa ang humimo kay Elias na sila ay lumaban sa mga praile. Kitam, nag-iba ang kanyang katauhan o personalidad. Iyan ang tauhang bilog. Masasabi rin nating dramatiko ang pagkakabunyag ng karakter ng tauhan dahil nakikilala natin ang katauhan ng tauhan dahil sa kanyang kilos. Maging ang iilan pang tauhan sa nobela, dramatiko ang paraan ng pagpapakilala ng manunulat sa kanila. Ano naman ang tauhang lapad? Ito ang tauhang nagtataglay ng iisa o dalawang katangian na madaling matukoy o predictable. Karaniwang hindi nagbabago o nag-iiba ang katangian ng tauhang lapad sa kabuuan ng akda. Halimbawa, kung may mga amang matatala sa kasaysayan dahil sa kahigpitan ng anak, si tatang ay makabibilang marahil. Hindi naman malupit si tatang. Sa kanya, basta tama ka'y tama ka. Bagamat, hindi kanya pupurihin ng harapan. Ngunit, kapag gumawa ka ng kaaliwaswasan, ay humandak at madudurog sa iyo ang lanubo ng bayabas. Ito ay mula sa maikling kwentong Tanging Pamana ni Ginoong Hilario L. Coronel. Sa simula pa lamang, ay lubhang pinahalagahan na ni tatang ang edukasyon. Kaya, mahigpit siya sa mga anak niya upang di matulad ang mga ito sa kanyang di nakapag-aral. Sa katapusan, noong siya ay naghingalo, nanatili siya sa paniniwala sa kahalagahan ng pag-aaral. Nang ipagbilin niya sa pangunahing tauhang patapusin sa pag-aaral ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya, ito ay mauuri nating tauhang lapad, sapagkat hindi nagbabago ang paniniwala at damdamin ng tauhan. Pansin niyo rin ba mga anak na ang tagapagsalaysay ang nagpapakilala sa kung anong uring tauhan si tatang sa kwento? Batay sa kanyang pagsasalaysay, masasabi nating istrikto si tatang, mahigpit at may paninindigan. Ito ay expository. Pahapyaw rin nating talakayin ang mga paraan ng pagpapahayag ng dialogo sa loobin o damdamin sa tekstong naratibo. Bagaman, wala ito sa PSLM ninyo kasi sa palagay ko'y lubhang mahalaga ito.
Mayroon tayong dalawang uri. Unang uri, direkta o tuwirang pagpapahayag o direct quotation. Sa tuwirang pagpapahayag, ang tauhan ay direkta o tuwirang nagsasaad o nagsasabi ng kanyang dialogo, damdamin o saloobin. Natural na lumilitaw ang katangian ng tauhan dito at mas nakaaakit at malinaw sa mga mambabasa. Gumagamit dito ng panipi o quotation mark. May uri rin ito. Una, buong tuwirang pagpapahayag. Halimbawa, sisimulan sa panipi ang pangungusap. Ang pagpapatawad kay Paul ay matagal ko ring pinag-iisipan. Kuwit, panipi ulit. Sabi ni Rina, tuldok. Halimbawa ng di buong tuwirang pagpapahayag. Sinabi ni Rina na ang pagpapatawad kay Paul ay matagal rin niyang pinag-iisipan. Ilalagay mo sa loob ng isang panipi ang salitang pinag-iisipan. Kukuha ka lamang ng sa palagay mo'y pinakamahalagang salita o parirala. Pangalawa, di direkta o di tuwirang pagpapahayag o indirect quotation. Dito, ang tagapagsalaysay ang naglalahad sa sinasabi, iniisip o nararamdaman ng tauhan. Di na ito gumagamit ng panipi. Halimbawa, sinabi ni Rina na ang pagpapatawad kay Paul ay matagal rin niyang pinag-iisipan. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang elemento ng tekstong naratibo, ang tagpuan at panahon. Ang tagpuan ay hindi lang tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa akda, kundi gayon din sa panahon, oras, petsa, taon, at maging sa damdaming umiiral sa kapaligiran nang maganap ang mga pangyayari. Halimbawa, sa nobelang Noli Me Tangere. Sapagkat nobela ito, marami ang tagpuan. Sa bahay ng mga Ibarra, sa bahay ni na Kapitan Tiago, sa kumbento, sa gubat, sa sementeryo, sa lawa at iba pa. Mapapansin rin natin ang panahon na ito ay naganap sa panahon ng mga Kastila at ang damdaming umiiral sa kapaligiran ay pawang karahasan at kawalang katarungan sa panig ng mga Pilipino. Dumako tayo sa ikatlong elemento, ang banghay. Ito ay ang tawag sa maayos na daloy o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang mabigyang linaw ang temang taglay ng akda. Ito ay ang sumusunod, panimula o introduction, suliranin o problem, saglit na kasiglahan o rising action, kasukdulan o climax, kakalasan o falling action, at wakas o ending. Ano ang nasa panimula? Dito ipinakikilala ng dahan-dahan ang mga tauhan, tagpuan at tema. Ano naman ang nasa suliranin? Dito ay pinakikilala na ang tunggalian o suliraning ihahanap ng kalutasan ng mga tauhan, partikular ng pangunahing tauhan. Ano naman ang nasa saglit na kasiglahan? Ito ay ang pagkakaroon ng saglit na kasiglahang hahantong sa pagpapakita ng aksyong gagawin ng tauhan tungo sa paglutas ng suliranin. Ano naman ang nasa kasukdulan? Ito ay ang pinakamataas o pinakakapanapanabik na pangyayaring nagaganap sa isang tekstong naratibo. Sa kakalasan naman, ito ay ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa isang maigting na pangyayari sa kasukdulan. Ito ay ang tulay tungo sa wakas. At ngayon, wakas. Ito ay ang kinalabasan o resolusyon tungkol sa ipinaglalaban ng pangunahing tauhan. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Kumbaga, sa pagsusulat ng banghay o plat, para kang umaakyat lang sa isang bundok. Habang paakyat ka, may mga suliranin kang masasalubong sa daan, kasama na dyan ang pagod. Hanggang sa malampasan mo ang mga iyon at umabot sa tuktok. Iyon na ang kasukdulan o climax. Diyan ang pinakamakulay na pangyayari sa iyong pag-akyat. Kasi makikita mo na ang hinahanap mo dyan bakit ka umakyat. Pagbaba mo, hindi na yan gaanong nakapapagod kasi pababa ka na. Iyan na ang kakalasan.
hanggang sa marating mo ang baba ng bundok. Iyan ang wakas. Ating tandaan, hindi lahat ng banghay ay nagsisimula sa simula, gitna at wakas. Mayroong akdang hindi sumusunod sa ganitong kalakaran. Ang tawag dito ay anachrony. Mauuri ito sa tatlo. Una, analepsis o flashback. Ipinapasok dito ang mga pangyayaring naganap sa nakalipas. Halimbawa dito ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Madalas gamitin ang ganito lalo na sa mga nobela. Pangalawa, prolepsis o flash forward. Ipinapasok dito ang mga pangyayaring magaganap pa lamang. Isang halimbawa nito ay ang mga panaginip at propesiya na tulad ng sa Oedipus ni Sophocles na isang Greek mythology. Nagkaroon ng propesiya sa hari na magkakaroon sila ng relasyon ng kanyang sariling ina at papatayin ang kanyang ama. Upang maiwasan ito, umalis siya. Ngunit nangyari pa rin ang propesiya kahit pa sinikap niyang iwasan ang nakatadhana. At pangatlo, elepsis. May mga puwang o patlang sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nagpapakitang may bahagi sa pagsasalaysay na tinanggal o hindi isinama. At ikaapat na elemento ng tekstong naratibo ay ang paksa o tema. Ito ang sentral na ideya kung saan umiikot ang mga pangyayari sa tekstong naratibo. Mahalagang malinang ng husto ito upang maiparating ang mensaheng gustong makuha ng manunulat sa kanyang mga mambabasa. Gawin nating halimbawa muli ang nobelang Noli Me Tangere. Ano ang tema o paksa nito? Ang nobelang ito ay tumatalakay sa katiwalian ng pamahalaan at paghahari-harian ng mga praile noong panahon ng mga Kastila at upang magising ang mga Pilipino laban sa mga mapang-aping pamamaraan ng pamamalakad ng mga Espanyol. Nauunawaan niyo ba ang ating aralin, mga langga? Iisa-isahin nga natin ang mga elemento ng tekstong naratibo. Tauhan, tagpuan, banghay at paksa. May mga uri tayo ng tauhan. Pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, kasamang tauhan, at ang may akda. May mga balangkas din ang banghay. Panimula, suliranin, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Alalahanin din natin ang mga cohesive devices na referensya, substitusyon, ellipsis, pangugnay, at kohesyong leksikal. Sana ang mga bagong kaalaman na napakinggan ninyo ay makatutulong sa pagsagot sa inyong gawain sa linggong ito. Para sa inyong gawain, sumulat ng isang kwentong binubuo ng hindi bababa sa 4 na talata patungkol sa pangyayaring naganap sa inyong buhay na hindi nyo makalilimutan. Kinakailangang sa inyong kwento ay kakikitaan ng paggamit ng 5 pangunahing cohesive devices. Sa lungguhitan ang mga cohesive devices na gagamitin sa kwento. Huwag ding kaliligtaan ang mga elemento ng tekstong naratibo sa pagsusulat. Mga langga, ang buhay natin ay para ring tekstong naratibo. May simula, gitna at wakas. Walang masama na mag-flashback din paminsan-minsan o lumingon sa nakaraan. Basta ba, gamitin ito para makapag-flash forward o tumingin din sa hinaharap, sa mas maliwanag na hinaharap. Sapagkat sa likod ng bawat buhay natin ay may nakatagong napakagandang kwentong karapat-dapat isalaysay sa iba upang maging aral din. Isa na namang makabuluhang aralin sa linggong ito ang ating nalampasan. Naway na ipauunawa namin sa inyo
ang isang mahalagang bagay na magpapaalalang higit sa kaalaman ay ang mga aral na mahango ninyo mula sa bawat butil ng kaalamang pinagsusumikapan naming ipunla sa inyo. Ako, si Teacher Analiza. Antabayanan ninyo akong muli sa susunod na linggo. Dito pa rin sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ingats!